20. Sa 18 sabi niya, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Amen? Sabi niya dito sa 19, the sovereign God gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain. Amen? Ang ganda po ito mga kapatid, no? Sa buhay, mga kapatid, no? Sa kasalukuyan ng buhay ng tao, amen? Makikita po natin dito mga kapatid, no? Doon sa una, nandun yung emptiness ng isang tao. Yung, sabi niya, walang fig tree, wala nang maputos na crops, amen? Wala na ang buhay. Pero ang sabi ni Habakuk na magagalak pa rin siya, amen? Dahil ang sabi niya doon na He is my Savior. So sa buhay ng isang tao mga kapatid, sa kasalukuyan po, kung titinan po natin ngayon sa buhay, sa isang fig tree, amen, doon sa sinabi niya, sa ngayon sa buhay natin, sa generation ngayon mga kapatid, kung wala ka halimbawa ng trabaho, amen, wala kang savings, no food security, no future plan, no visible health. So ang tao ngayon mga kapatid, pag wala sa mga bagay na to, madali nang ma-fall. Amen? At ito ang bantayan po natin mga kapatid, si Habakuk, katulad din natin siyang tao. Pero doon sa chapter 1 and 2, nag-complain siya doon, question niya ang Diyos. Sa buhay ng isang Kristiyano kapatid, hindi rin maiwasan yung ganon minsan, ang question ng Diyos. Sa walang-wala ka na, amen, sa dami ng problema mo, patong-patong na problema, patong-patong na sitwasyon, at minsan nakikita mo yung ibang tao, ang ganda ng buhay, hindi man siya dumadalo, amen, naganda pa rin ng buhay, ikaw na dumadalo, bakit parang walang nangyayari? Amen. Question mga kapatid ni Habakuk doon, ang Diyos. Ang sinabi niya doon na, bakit, sabi niya, Lord, sabi niya dito na, why is there injustice? At sabi niya sa pangalawa, and why are the wicked winning? Ito yung buhay, kapatid, sa realidad ng buhay, ito yung nangyayari. Kine-question natin ang Diyos. Dahil wala tayo eh. Pray tayo ng pray. Amen. Pero parang wala nang nangyayari sa buhay. Si Habakuk, amen, ang sabi niya dito na, why is my nation about to be judged? Question niya kapatid, yung tatlong question ito ni Habakuk sa Panginoong Diyos. Pero ang Diyos, ang sabi niya, Habakuk, anak, sinagot din ng Diyos si Habakuk, judgment is coming, hard days are coming. Hindi pinangako mga kapatid ang Diyos kay Habakuk, hindi niya sinabi na, Habakuk anak, huwag ka mag-alala, mayroon darating sa iyo na magandang buhay. Hindi niya sinabi dito kapatid ang Diyos. Sinabi niya dito na pinasigurado ng mga kapatid ang Diyos kay Habakuk na darating ang hard time ng buhay. So kung dumating kapatid yung buhay na ganun sa buhay natin, mananampalataya, ano yung response po natin doon? Amen? Ito yung pinaka-tanong. Sa meron kang kagandahan na buhay ngayon, ang pinangako ng Diyos, judgment coming, hard time, hard days are coming. Sinabi na Matthew dyan mga kapatid, the wicked, darating ang kahirapan, kaya ang mga iba, sabi na, will grow cold. So darating yan kapatid. So ang tanong dito, matatayuan mo ba? Tatayo pa rin ba tayo sa buhay na meron halimbawa nung nakita ni Habakuk na yung mga hindi man dumadalo, wicked are winning. So ikaw na dumadalo, ang ganda ng wala kang absent sa church, pero parang walang nangyayari sa panalangin mo, sa buhay mo, amen? Parang wala na. Parang tahimik ang Diyos sa buhay mo. Pero sa iba, makikita mo ang ganda ng buhay. Amen? Pero ang maganda dito mga kapatid, ang sinabi ang Diyos, amen, ang panalangin ni Habakuk, sinabi niya, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Hindi sinabi ni Habakuk na I will be still glad dahil si Lord binigyan ako ng blessing. Hindi sinabi ni Habakuk yun. Natuwa siya, amen, nagalak siya dahil alam niya si Lord ang kanyang Savior. Ano man yung klaseng buhay niya, mahirap, maganda, amen, bagyo, maganda ang buhay. Si Habakuk, hindi niya tinignan yung pagpapala. Tinignan si Lord ang kanyang tagapagligtas. Amen? So nawa makita natin mga kapatid yung mensahe ni Habakuk dito. Na-inspire lang kasi ako dito kasi kanina, nagbabasa ko, nagbabasa ako.
Na dumating ako dito kay Habakuk, nakita ko po ito mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, na ito pala yung pangako mo. Na naman yung meron ka ako na nag-reflect ko yung mga kapatid, yung personal ko na buhay lang. Sabi ko, Lord, ano man nung meron ako ngayon, sabi ko, pasalamat ako dahil ikaw ang Savior ko. Amen. Hindi man mga kapatid, pinangako ni ang Diyos na magandang buhay sa kay Habakuk, pero nakita na Habakuk na siya po ang kanyang Savior at kapagligtas. Napakaganda mga kapatid, no? Ano yung meron tayong klase ng buhay, amen? Wala man tayong halimbawa na makita man natin yung mga iba, magandang buhay, pero wag yun ang tingnan po natin. Ang tingnan natin mga kapatid, si Jesus. Ang Diyos ang ating titingnan. Amen? Dahil hindi lahat ng buhay, hindi lahat ng season mga kapatid ay naaayon sa ibang tao. Mayroong mga season ng pruning, season ng pagpapala, season ng harvesting. Amen? May season din ng punla. Amen? Ngayon kung saan po tayo doon sa season na yon, stay still mga kapatid. Stand your ground bilang Kristiyano sa ating Diyos. At darating ang araw, amen, ang Diyos natin, He will be restore everything. Amen, times 3, katulad ng ginawa niya kay Job. Kung nagawa ni ang Diyos, na-restore ni Job, kay Job, lahat ng nawala kay Job mga kapatid. Ang Diyos ni Job, ang Diyos din natin ngayon na sinasamba natin, parehas at He will be restored everything that you lost mga kapatid sa ating mga buhay. Amen? So tayo po tumayo at tayo manalangin. Amen. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Father. Praising you, Jesus. Banal na Espiritu, we thank you. We thank you, God, sa buong araw na ito, Panginoong Diyos, na iningatan mo ang bawat isa, Panginoon. Mga kapatid, take a moment, amen, na kausapin natin ang Diyos. Lalo man yung mga dala natin na nakakabigat, amen, mga sitwasyon. Ano yung meron ka na naaalala mo o na nararamdaman mo, na convict ka na dapat mong ibigay kay Lord. Ito na ang tamang oras mga kapatid to give up all to Jesus. Ano man yung meron ka, sitwasyon, amen, pasasalamat. Ito yung time mga kapatid na magpasalamat po tayo sa Diyos dahil isang pribilehyo muli, amen, na makasalo natin ang ating Diyos sa kanyang gawain ngayong gabi. And we pray that the Holy Spirit, mga kapatid, to empower this fellowship, not just this fellowship, but you, ikaw, kasi personal mo, pag-pray natin na personal na may encounter natin ng Diyos ngayong gabi mga kapatid. We are not just come here to sit, amen, to hear. We came here to worship God. We came here to honor God. We came here to love God. Amen. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Dakilang Ama na nasa langit, kaya ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. We honor you, God. We praise you. Dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Diyos na hindi nagmamahal, hindi nagbabago, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Lord, ang una ka mo kinatagpo, ganoon pa rin ka ng pag-ibig mo hanggang ngayon, Panginoon Diyos. Kaya nga po, Lord, sa oras na ito kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Nadalangin namin, O God, sa oras na ito, that empower this fellowship, Lord. Empower mo, Lord, ang bawat isa, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. In the name of Jesus, Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Cleanse us, Lord, by your blood, Jesus. Ano man, Lord God, ang nakikita mong kadumihan sa aming mga puso, Panginoong Diyos. Yung mga nakatagong kasalanan, mga unrepented sin, O God, na nasa puso pa namin, Lord, hindi namin mabitawan, Panginoong Diyos. Lord, this is the right time, right moment, Lord. Hallelujah. Tanggalin mo, Lord, ang lahat ng ito sa aming mga buhay, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, ay malaya kami, malinis kami, Lord God, na malagakan ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, at malaya, Lord, ka, Lord, na
manahan sa aming mga puso, Panginoon. Nalangnas namin, Lord, we desire, Lord, na ikaw aming makasalamuha, makasama, Panginoon Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Ikaw ang nais namin, Lord God, na mag-empower sa amin. Ikaw ang nais namin, Lord God, na mag-lead sa amin. Ikaw ang nais namin, Lord God, na magbigay, Panginoon Diyos, ng understanding sa amin, Panginoon. Sa gabi nito, Lord God, we pray to open our understanding of the spiritually, Panginoon Diyos. Empower, Lord God, aming mga buhay. Tunay, Lord God. Upang, Lord, makita namin, marinig namin, Lord, ang iyong boses. Na hindi lang namin, Lord, basta marinig, Lord, at makita ang mga salita mo, Lord. May pamuhay pa namin ito, Panginoon Diyos, na may kakalagan, kalumugnog sa harapan mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Protect this place, O Lord. Send your thousands of angels of God to protect this place while we are praising you, God. While we are honoring you, Lord God. I pray, Lord God, ikaw mo, Lord, ang iyong banal na Spirit, O Panginoon Diyos. Fill this place, O God, with your Spirit, O Lord. Dalang nais namin, O God, na may-encounter ka namin, Lord, personally, O Panginoon Diyos. Ngayong gabi, O God, namusap ka sa amin, O Lord. Ikaw aming Diyos na buhay, Panginoon Diyos, hindi nagbabago. Kahapon, ngayon at kailanman, Lord God, ikaw pa rin ang Diyos namin, nasasampahin namin, Panginoon. And Lord, ano man yung madala namin, dala ng mga kapatid, Panginoon Diyos, na mga kabigatan, Lord God, na confusion, Lord God, sa aming mga buhay, Lord, we pray. The restoration, Lord God, aming mga kapaguran, Panginoon Diyos, physically, Lord, sa mga nanghihina na mga nagpalataya, Lord God, we pray, Lord, for the restoration, Lord God, restore the joy of your salvation, O Lord. Sa bawat kapatid, Lord God, hallelujah, na meron ng mga daladalang mga pagsuko, mga daladalang mga sitwasyon, Lord. Lord, we pray, O God, the victory, O God, and the restoration, breakthrough in their life, O God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Lord God, dahil ngayong gabi, Lord, we are already victorious, Lord. In the name of Jesus. Breakthrough na kami, Panginoon Diyos, sa gawain mo, Panginoon. Victory na kami, God, sa iyong gawain, Panginoon. At sa paglawas namin, Lord God, pagkatapos ng gawain mo, Lord God, we are already, Lord, victorious and breakthrough, Lord God, sa aming mga buhay, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Lord, dinadakila ka namin. Lord, fill this place, O God, by your Spirit, Lord. Lord, pour out your Spirit, Lord, tonight. Yes, Lord. Fill this place, O God. Fall like rain, Holy Spirit. Fall like rain in this place. Fall like rain in this place, Lord. Open, Lord, the canvas of heaven, Lord, and pour out your Spirit, Lord. And Lord, give us a heart, Lord. Give us a heart, O God. A heart like yours, Jesus. A heart like yours, Holy Spirit. To worship, Lord. Hallelujah. To worship you, God, tonight with the Spirit and truth, Panginoon. Dahil ito ang nais mo, yung tinitinan mo, God, ibang hinahanap mo, Panginoon, sa bawat tao, Lord God. And Lord, we pray tonight, Lord. Hallelujah. To pour out your Spirit, Lord, tonight, Panginoon, in this place. Empower this place, Lord. Empower mo bawat isa, Panginoon. Na-encounter ka namin, God, personally, Lord God. Kung ang buhay namin ay mabago, Lord. Hallelujah. Na hindi kami magpaikot-ikot sa martilyos ng buhay namin, O Panginoon. Hallelujah. Mapalaya kami na naman ang tapos ng kalaban, Panginoon Diyos. We pray in the name of Jesus, O God. Na maging malaya kami, Panginoon, sa iyong gabi, Panginoon. In your name, Jesus. Ang sabi mo, Lord God, whatever we ask in your name, Lord, it will be given to me, to us, Lord. And Lord, we pray tonight, O God. Restore, Lord, the day of your salvation, Panginoon. Sa mga parating, Lord, mga kapatiran namin, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Sa mga kapatid namin, O God, na nanghihina na pananampalataya, Lord, mga kasama namin, na hindi na sila, Lord, kumadalo, Panginoon. We pray, Lord, for restoration of their faith, O God. Bring them back from the fire, Lord, of the Holy Spirit, Lord God, to come in this place, to worship you, Lord, to honor you, God, to proclaim your goodness, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray, O God, that this church, Lord, the church, Lord God, always to honor you, God. Always to praise you. Always to love you, Lord. Always, Lord, to respect you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon.
Teach this church, O Lord God, to be humble, Lord God, to be compassionate, Lord. Always, Lord, teach this church, O God, na magpakumbaba, lumuhod sa harapan mo, Panginoon, para mga sitwasyon na meron ng bawat isa, Panginoon Diyos. Turuan mo rin naman na marunong magpakumbaba, lumuhod, Panginoon, sa harapan mo, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, we pray, O God, hallelujah. Gagamitin mo, Lord, kami, Panginoon Diyos, ang buhay ng Panginoon, Panginoon. We pray, Lord, the more anointing, double anointing, O God. Ang kanyang buhay, Lord God, we pray, Lord, that put your words in her heart and his heart, Lord. And put your words in his mouth, in his lips, Lord God. Na tanging ikaw lamang, Lord, ang may taas, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa kanyang preaching, O Lord Jesus. Na ikaw ay makita, mensahe mo ay makita, mensahe mo ay matanggap, Lord God, ang samay-tanim sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Lord, we pray, Jesus, Lord, na ikaw magsalita, Lord, in this behalf, Lord God. Lord, we pray that the Holy Spirit will empower him, O Lord. While, Lord God, na mag-preach, O Lord Jesus, we pray that the Holy Spirit, Lord, hallelujah, strengthen him, O Lord, anoint him, O God. Give him, Lord, hallelujah, the empowerment, O Lord, of your words, O Lord God. Na siyang marinig namin, Lord, at may tanim sa aming mga puso at buhay, na siyang bumago sa aming buhay, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat, Ama. Sa lahat ng gagamitin mo, Lord, ngayong gabi, Lord God, alam namin na na-prepare mo na po, Lord, ang kanilang mga puso at buhay. Lord God, na siyang tagumpay, Lord, ang gawain mo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Pinamuri ka namin, Ama, dinadakihan ka namin. At Lord, binabalik namin, Lord, sa iyo ang pinakamataas papuri, Lord, sa pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal ng Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen, Lord, and amen. Yes, magandang gabi mga kapatid. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay sa gabi nito. So, magandang gabi ulit sa mga kapatid na nakasama natin ngayon ang bawat isa sa gabi nito. And may bago dito, no? May bago akong mukha na nakita dito. Kuya, magandang gabi po. Pwede po tumayo ka, magpakilala ka. Sa pangalan mo po, saan ka sa Pilipinas? Sino po nag-invite sa iyo at anong company ka dito? Magandang gabi po sa lahat. Ako nga pala si Daryl Gadingan, taga Negros, Shuttle. Ang company ko ay Albarak. Ang nag-invite po sa akin ay si Preston Romic. Amen. So, Preston, so salamat po kayo. Salamat po kuya. So, welcome po dito kuya sa Solim Spring of Life International Ministry. So ito yung pangalan ng sanctuary namin dito ng church. So dito kuya yung tinataas namin dito yung ating Panginoong Diyos. Ang nag-iisang Diyos, ang dakilang Diyos na buhay. So in the name of Jesus, name above all names. So palagpakan natin muli si Kuya Daryl. So in start of this day kuya, pinapadalangin namin sa Panginoon na continue ka namin makakasama dito every Wednesday. So salamat sa buhay ni Kuya Preston. Amen. Na dinala na dito si Kuya Daryl. So may additional na naman tayo na magandang lalaki dito sa sanctuary. Amen. So today, this is the portion of our testimony. So in behalf of Kuya Minol, so ako muna ang magbibigay magtatayo dito para sa ating lahat. So mga kapatid, alam ko in this week, so today is the month of February. So our theme today, our theme for this month is the Holy Spirit in us. Amen. So sabi nga kanina doon sa opening prayer ni Kuya Eli, the Holy Spirit in us, ang banal na Espiritu na nandito na sa atin. Tayo na nananahan yung banal na Espiritu. So lalakaran na lang natin ito, napatuloy tayo mananampalataya sa ating mahal na Diyos na buhay. Amen. So, amen. So, alam ko, in this week, so napakabilis nga ng mga araw, no? Hindi, napakabilis ng mga araw, pero hindi natin mabilang ang mga biyaya at pagpapala at kabutihan ng ating Panginoong Diyos na atin natanggap, na binibigay niya sa atin. Sapagkat mga kapatid, maliit man o malaki na bagay ang natatanggap natin sa araw-araw,
pasalamatan pa rin natin yan sa Panginoon. Minsan kasi may maliit na bagay, hindi natin siya napansin, pero yon ay pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. So kanina nga, na habang kami nagbabiyahe dito ni Kuya Richard, na-open ko kay Kuya Richard, na sabi ko sa kanya, mayroon akong tita doon sa Hong Kong. So, born again Christian din siya. Yung panambahan nila doon is, pangalan niya His Sanctuary. Yung pangalan. Actually, yung auntie ko doon sa Hong Kong, more than 2 decades na yan doon sa Hong Kong. So ngayon, noong year 2021, lagi niya ako in-encourage na pumunta doon sa Hong Kong, doon ako magtrabaho. Kasi alam ko yung plano niya sa akin, doon niya ako patirahin sa sanctuary para magawa ko lahat kung ano yung mga nandoon sa sanctuary. Pero napakabait yung auntie ko na yun kasi actually 4 na pamangkin niya na ang nandoon ngayon sa Hong Kong nagtatrabaho. So ang kwan doon, pinapapunta niya lang doon sa Hong Kong tapos doon sila titira sa panambahan na yon hanggang makahanap sila ng trabaho. Pero hanggang nagkahanap sila ng trabaho, doon pa rin sila sa sanctuary, sa panambahan na yon. So one time, tinanong ko si Mami kasi yung tawag namin yan, Mami Susan. Sabi ko, Mami, kailan ka uwi para magpatayo dito ng panambahan mo dito sa likod ng bahay ko kasi malawak yan doon. Actually, lupa niya rin yan sa likod ng bahay ko. So, tinanong ko siya kung kailan siya mauwi, pero sabi niya, hindi pa daw siya uwi kasi ini-enjoy niya pa yung buhay niya doon bilang Christian, bilang born again Christian sa Hong Kong. So, matagal na talaga, more than, kung na si mami ko doon, 68 years old na. So, matagal na siya talaga sa Hong Kong. So, ngayon, ang kanilang IP is every Wednesday. So, nanonood din ako ng IP nila, nagda-live siya, tapos mayroon siya doong kasama na matanda na, mga kwan na rin siya, mga 69 years old siguro yung one. Siya ang nagigitar, tapos siya din ang kumakanta during IP nila. Lagi ko naririnig yung mga kinakanta niya. Actually, kwan din siya, mga religious song din siya. Pero yung music niya parang country song, like country music yung kwan niya. Pero magaling talaga siya mag-gitar. Pero puro praise and worship din kinakanta niya. Pero yung parang kwan na music niya is related doon sa mga country song. So, yun nga yung hindi nga ako natuloy doon sa Hong Kong, medyo nagtampo sa akin yung mami ko, yung auntie ko. Kasi dito talaga ako na dinala ni Lord kasi alam ni Lord na dito talaga yung calling na dalhin ako ni Lord sa Saudi Arabia. So, medyo nagtampo noon yung auntie ko. Tapos, di ba nagpo-post ako doon sa Facebook about sa kwan natin. Tapos nakita niya, nag-chat sa akin, sabi niya napakaganda pala ng kwan niya dyan napakaganda pala yung charts niya dyan. Yung sit-up niya, maganda. Sabi niya, nakaka-encourage daw sa mga worshipers daw kasi magandang sit-up. Tapos moderno daw. Sabi na nga, moderno daw yung banang sit-up natin dito. Sabi niya, napakaganda. Sabi ko naman sa kanya, one time ulit, sabi ko, Mami, pag uwi mo doon sa Pilipinas, patayo tayo doon sa likod ng bahay ng panambahan. Sabi ko, ako mag-operate ng mga kwado sa media. Sabi ko, ako kakanta ako sa media. Tapos yan, sige. Sabi niya, kailan ba tayo uwi? Sabi niya, gano'n. Pero praise God, nag-enjoy talaga yung mami ko doon yung auntie ko na yun sa Hong Kong. So praise God, yan nakakatulong sa mga kamag-anak din namin, sa mga pamangkin namin na makapagtrabaho doon sa Hong Kong. Pero ako lang talaga ang dinala dito ni Lord sa Saudi Arabia. Kaya ngayon, nakakasama ko ngayong gabi and continue na makasama ko pa kayo dito sa Solim. Amen. So, praise God. Napakabuti talaga ng Panginoon sapagkat kung patuloy tayo sa ating Panginoong Diyos, patuloy tayo sa mga gawain, nandyan talaga yung banal na Espiritu na imumold niya tayo. Imumold niya tayo kung paano tayo lumakad para sa Panginoon, kung gaano natin gagampanan yung buhay natin para sa Panginoon, lalo na sa ministry, lalo na sa task na binibigay sa atin. Amen. So alam ko ngayong week, mayroon talaga mga pagpapala binibigay ang Diyos para sa atin. So welcome sa pagbabalik ni Kuya Nas, sa pagbaba ni Kuya Nas, nandito si Kuya Nas. So mga kapatid, hinanyahan ko ang bawat isa na tumayo dito. Kung sino ang tatayo dito, so welcome sa pulpito na tumayo para i-share ang kabutihan ng Panginoong Diyos
sa buong linggo, sa buong buwan na ito. Amen. Sino? Dito na side. Dito na side muna. Anyone? Kuya Jumar. Nagising ko, Jumar. Ha? Next week na. O, dito na side. Wala, dito na side, dito na side. Parang, hindi, mayroon yan. May kabutihan talaga si Lord na binigay sa pagbaba. Okay, si Kuya Nas. Palakpakan natin si Kuya Nas. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi, no? Sa bawat isa. Kaya Jimar, praise God. Amen. Shut down yung alaluan pag hindi nakarating si Kuya Jimar. Praise the Lord. Muli, isang mapagpalang gabi, no? Yung mga kapatid natin. Nalarik. Ganda ng mga suot, no? Salamat sa Panginoon. Ang nais kong ipapasalamat sa kabutihan niya yung ginawa ni Lord last way back 23, January 23. Kung matandaan ninyo, mayroon akong na-share last 2025 December na mayroong invitation tayo na maka-join ng conference ng mga leaders sa Riyadh. Ginanap yun noong January 23 at saka 24. So, salamat sa Panginoon. Wala mang nakarating rito, nakarating ang Kuya Nas ninyo, no? Nandun si Kuya Presto nun sa Riyadh sa shutdown, magkasama niya ni Daryl. As kung pinagpapasalamatan ko siya sa Panginoon dahil alam niyo po mga kapatid, di ko expect na yun yung mangyari dahil kailangan ko mag-travel ng 7 hours bago makarating ng Riyadh. At ang nangyari na yon, it was by faith dahil hindi siya kasama sa allotted na budget yung pagbabiyahe ko at yung babayaran doon sa tutuluyang hotel na yung 2 araw. And ang sabi ko kay Lord, Lord, if you allow me to attend that conference, i-permit mo ito, ikaw na bahala. Alam niyo po, wala akong ginastos kahit 1 riyal. Kahit 1 riyal. Even yung gasolina ng sasakyan. Nakarating po ako doon, naka-hotel kami, pagkain sa hotel. Ang requirement lang po, umupo. Hallelujah. Umalis kami ng Huwebes ng gabi ng alas 8, dumating kami ng alas 3 ng madaling araw. 3:30. And umidlip, 6:30, almusal. So nagbiso-biso doon sa mga leaders ng buong Western. Mayroong damam, may damam, yes, and hupop ata. And 9 o'clock siya nag-start. So kaya po siya nasabi na ang requirement is sa upo. Napakabuti ng Panginoon. From 9 o'clock, tatayo ka lang pag umihi at dahil ano yung pagkain, nandun lang siya. Pag nagutom ka, kumuha ka, kumain ka. Natapos po siya 10 p.m. Imagine yun, 10 p.m. no? So, ilang oras yung tulog, tapos from 9 a.m. to 10 p.m. ano siya, doctor, Korean. Mayroon siyang interpreter. And the good thing is, kaya ko siya talagang binabalikan na, Lord, salamat, dahil ikaw talaga to. Hindi lang yung na-provide yung financial. 10 o'clock siya natapos, by 10:30, kailangan kong bumalik sa disyerto. So, nakabalik po ako ng 5 a.m. I'm an alien. Si Lord John, bakit? In Jesus' name. Dahil pagdating ng 6:30, kailangan kong pumasok hanggang hapon. So nakatulog po ako ng maayos-ayos Sabado ng midnight ulit. And then 3 a.m. Kaya ko po siya binalikan mga kapatid, marami po akong natutunan. Hindi lang doon sa conference, kundi yung kung paano ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan. Doon sa strength physically, hindi yun matatawaran. Sabi ko, Lord, nagawa ko yun. How much more nung mga nagta-travel galing ng Tabuk, ng malalayong lugar. Kaya, sobrang pasasalamat sa Panginoon dahil hindi talaga yon ang kuyanas niya, kundi si Lord yun. Dahil imagine, ganun lang yung kahaba ng tulog din. The next Sunday morning, kailangan ko gumising ng 3:30 dahil sa online na gawain sa Pilipinas.
Indeed, the Lord is good, mga kapatid. Ang gagawin po natin, desire to encounter the Holy Living God sa kanya-kanya nating pamumuhay. It is not just about araw-araw akong dumadalo sa gawain. Dahil po doon sa conference na naging topic niya ay patungkol po sa end times. Ilang minuto na lang sa buhay natin. Ready na po ba tayo pag bumalik si Lord? Overtime mo na ako, Kuya Nas. Hallelujah. Shopping mo na ako. Dahil po, ang ganda po ng topic niya. Salamat sa Panginoon. One day, maibahagi sa kalagitnaan natin yung patungkol sa, amen, technology na mayroon ngayon. Now, which is, ang technology ang ginagamit ni Satan for us to be deceived, nadideceive tayo, nadadala tayo. Yes, ang technology maganda yan pag nagagamit sa will ni Lord. Amen? Hindi sa movie marathon. Okay? Yung mga nagti-tiktok. So ako'y nagagalak mga kapatid dahil sa ginawa ng Diyos sa panahon na yun. And at the same time, nakaka-bless dahil nasabi ko po to last January after nung mag-travel ako rito. Nasabi ko kay Kuya Nils ninyo na hindi ako bababa ng February just because hindi ko siya babadgetan ng financial papatravel rito. Pero hindi po siya pinermit ng Lord. Salamat sa Panginoon. Bakit po? Yung kakwarto ko po na India senior technician, nag-emergency po siya. At ang flight na nakuha niya is Damam. 2 AM kanina. Ang problema niya, walang maghatid sa kanya. So nung nag-usap-usap sila, sabi nila sa akin, di ba bumababa ka ng first week? Sabi ko, di ako bumababa. I have decided not to come on July. So, the Lord convicted on my heart. Kakwarto mo yan. So sabi ko, sige, hatian natin yung gasolina pababa, ihahatid kita sa airport. So, praise God, no? Umalis kami ng 12 lunch doon, tanghali. Dumating kami sa airport kagabi, 11:15, ganyan, 11:15. Sabi nga niya, natatakot ako kasi natutulog ka. Maganda to sa sakyan natin, tumatakbo to na, natutulog yung driver. But glory to God po mga kapatid, hindi po siya madali. Sa layo, yung kalakasan, kaya ko siya pinapasalamatan sa inyo dahil ano ba yung nagawa natin sa harapan ng Diyos? Ano ba yung naging sakripisyo natin for us to tell the Lord, Lord, salamat. Dahil mayroon pa akong kalakasan, magagawa ko pa yung pinapagawa mo, mga. Kaya sabi ko nga, Lord, amazing ka talaga. The moment you lay down your life to God, makikita mo o makikita ninyo mga kapatid ang gagawin ni Lord. Amen? Hindi lang yun sa atin, kasama ang ating mga mahal sa buhay. And pangalawa kong pinapasalamatan sa Panginoon na yung 4 po na magkakapatid doon sa Pilipinas, sila po with honor sila. Wherein pag hindi po kami taga-roon sa lugar na yan. Ang sabi nga ng mga teachers doon sa school, sa 7,000 na estudyante, bukod tangi, kumbaga, grasya ni Lord na masama yung mga anak ng Lord. So amazing po yun. That was great testimony kung paano si Lord gumalaw. Hindi lang po talaga sa kanila yung kundi kung paano si Lord nag-umpisa sa ating mga buhay. And I personally praise God for that dahil sabi ko, Lord, ito yung bunga na sinasabi mo. Amen. Dahil po ang Diyos gumagawa siya sa pinakaparaan na hindi natin pinaplano. Amen po mga kapatid. And the Lord will provide. And lastly, I give thanks to the Lord na makasama ko muli kayo. Hindi kayo napipilitan, ha? Amen. Praise God. Palapakan po natin sila. So, amen. Maraming salamat sa buhay ni Kuya Na sa pag-share. So, mayroon pa ba kung wala na? So, next
Next week na naman kasi sabi ni Kuya Jomar, next week daw siya. So before ako magtatapos ng aking testimony, so welcome muna natin si Kuya. Kuya, ano nga pangalan mo ulit? Kuya Joel, si Kuya. Welcome Kuya, welcome ulit dito sa ating panambahan. So magbibigay tayo ng offeratory. Si Kuya Aaron. Palakpakan natin si Kuya Aaron. Magbibigay siya ng offering song. Ay, ito Kuya. Amen. Pinagpalang gabi sa lahat ng Kay Kuya Edwin. Ano kay Kuya Edwin? Wala mo sa reverse.
isa kuya. Yung isa Amen. kuya. Praise God. Sa mapagpalang gabi po muli sa lahat mga kapatid. Amen. Lord. Hindi yata yan. Yung isang gamitin mo yan. Yung Roman. Yan ba yun? Dito po yun. Banda yun? Last yan. Di ba bago yan? Yun lang ang ano ko yan. Yan. Bagong baterya. Yan. Hindi yan ko yan. Yung isa. Yung hawak yung gamitin. Di ba? Ako pa sa'yo. Diyan pa sa'yo. Hindi yan boy. Yung Slides. Amen. Sa mapagpalang gabi po muli sa lahat mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we blessed, church? Amen. Amen. Natanong po sa mukha, ano? Blessed na, no? Gaganda ng lalaki eh. Praise God. So, pinagpala tayo. Nandito pa tayo sa... Amen. Huwag na yung sa media natin na. Amen. So, praise God mga kapatid. So, nandito po tayo sa portion ng ating giving kung saan nagbibigay po tayo sa ating Panginoon mga kapatid. So, salamat sa Lord at muli, ginamit ng lingkod na maging pribilehiyo na tumayo po sa inyong harapan tonight at may share yung kagandahan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid. So, praise God. So, church, sa ating pagbibigay, huwag natin tignan na nagbibigay tayo dahil sa kailangan. Spiritually, dapat makita natin mga church. Amen mo ba? Dahil ang Panginoon, hindi tumitingin kung anong magkano binigay mo dyan eh. But sa puso mo. Amen mo ba? Praise God. So, ayun na. Ayaw. Ayun talaga. Hindi, Ano isa? wala na. Ayan. Amen. So, ang tema natin, cast your breads upon the water, mga kapatid. Amen. So, praise God. Bakit isa kayo? Mali kasi yun. Ito ka. Sige. Ito. Yung luma. Amen. Meron na po tayong technical issue. But Sige. Amen. So, ang nais ko pang pag-usapan tonight mga kapatid. Cast your breads upon the waters. May logic po ba? Ilaglag mo ang tinapay mo sa tubigan, sa tubig. Parang di, practical. Mga kapatid, sino ba magkahagis ng kakainin na lang sa tubig? Ayun mga kapatid, parang walang assurance ba, no? Amen? Parang walang guarantee na immediate return mga kapatid. But the Lord said in Ecclesiastes 11:1, cast your breads upon the waters, for you will find it after many days, mga kapatid. Itong word na to biglang pumasok sa isip ko na, bakit anong meron sa salita na to? Sabi mga kapatid, na anong salita na to? Pero, dito hinahayag sa atin mga kapatid, how we can trust God through our giving mga kapatid. Now, once we give, hindi ito logical lang na pagbibigay tayo dahil kailangan, hindi rin dahil sa emosyon natin na nakikita natin, mas malaki bigay sa kapatid, nagbigay sa kapatid, kaya magbibigay din ako. But, the Lord God, nais ng Panginoon na spiritually, yung puso natin ma-align sa Kanya mga kapatid. That our giving is spiritual mga kapatid. Hindi lang sa emotional tayo. Because today, God wants us to build in us mga kapatid. Not just a habit of giving, but yung kultura na punong-puno ng pagbibigay mga kapatid. Faith, generosity sa atin mga kapatid. Amen po ba? Because our giving starts with faith, not feelings mga kapatid. Amen po ba? Basahin natin muli. Sa Ecclesiastes 11:1a, cast your bread. Hindi sinabi na keep your bread. Alam mga kapatid, ipon muna. Ipon ka muna anak. Sabi niya dyan, di naman. Hindi niya rin sinabi na kapag comfortable ka na, saka ka mag-cast your bread. But ang sabi ng Lord mga kapatid, cast it out. Sa panahon nila mga kapatid, mahalaga yung tinapay. Kasi ito po yung bibigay sa kanila ng sustenance araw-araw. Pagkain po nila ito. Sa panahon natin ngayon, lechon-lechon.
Masarap na. Amen. But nung panahon po nila mga kapatid, ang hirap nito ibitaw. Kasi nga pagkain ito, malaga to sa kanila, kapatid. But God says, cast your bread, cast it out mga kapatid. Because in our giving, our act of faith, not just yung baga, kung anong meron tayong excess na lang kaya tayo nagbibigay mga kapatid. But have faith mga kapatid. Tiwala sa Panginoon. Because giving, sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight mga kapatid. In Hebrew, Hebrew 11:6, without faith, it's impossible to please God mga kapatid. Dahil kasi, madalas sa panahon ngayon, kung anong meron lang sobra tayo eh. Diba? Yun ang natin pinagkakalob sa ating Panginoon mga kapatid eh. But God is looking mga kapatid sa atin kung paano ba tayo nagbibigay because we trust in Him mga kapatid. Nasa ating pagbibigay mga kapatid, yung tiwala natin na hindi tayo mawawalan sa araw ng bukas, ibibigay natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, pwede ba yun? Kahit na balik-balik ta rin pa yung pulsa natin, yung wallet natin, para lang kay Lord mga kapatid. Because church, ang ating faith talaga, hindi naman talaga komportable eh. It involves always risk mga kapatid. But ang nais ng Lord, trust in Him mga kapatid. Because without faith, it is impossible to please God mga kapatid. Parang magsasaka yan eh, hindi po ba? Pag nagtatanim ang magsasaka, maghahanda mo na siya ng ipupunla, no? Sinong magsaka dito? Makaranas magsaka? Amen, praise God, meron po ano. Yung ipupunla po niya mga kapatid, the best po yun na quality. Hindi po ba? Kumbaga, hindi sila magpupunla ng mga sira-sira eh. Mga second hand, di po ba? Kasi itatanim na, alam nila na pag hinarvest yun, talagang maraming masagana. But kung isipin mo, bilang magsasaka, yung punla na yun mga kapatid, pwede nang kainin yun eh. The best nga yun eh, pag niluto niya, masarap nun. Kasi quality yun eh. Quality yung mga kapatid. But, he trusts the Lord, he trusts the process mga kapatid. Itatanim niya yun. Alam mo bakit? Because he believed the harvest. Na mag-harvest siya ng plenty mga kapatid. Na hindi niya inuna yung gutom niya. Amen mga kapatid, ang sabi ng Lord, cast it out. Cast your bread. Mga kapatid. Because when we trust God mga kapatid, it is not just what we hold mga kapatid, but ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoon mga kapatid. O anong ipaparana sa iyo ng Panginoon mga kapatid. Because a church that gives by faith become a church that lives by faith mga kapatid. Yan, saan ang giving mo? Trusted ba kay Lord? O trusted dahil sa kumpanya? Wala pang bonus brad ah. Zero na. Wala pang sahod. Kakasahod lang, ubos na. Amen. Because our giving mga kapatid is sowing with expectations, not pressured mga kapatid. Amen. Sabi niya doon sa B 11:1, Ecclesiastes 11:1, for you will find it after many days mga kapatid. Notice, after many days, ano? Ibig sabihin, hindi agad-agad. Hindi agad-agad yung return mga kapatid. Hindi instant. Hindi man ngayon. But God never promised an instant return mga kapatid. But He promised a certain return. Na may balik mula sa Panginoon mga kapatid. Ayaw niya ng instant eh. At ang nais ng Lord yung talagang para sa'yo talaga. Mga kapatid. Hallelujah. Sabi dyan sa 2 Corinthians 9:7, sowing and reaping principle mga kapatid. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously mga kapatid. Because our giving is sowing. And sowing always involves waiting mga kapatid. Gaya na magsasaka, di po ba? Nagtatanim siya. Hindi naman siya asa kinabukasan ng pagkatapos ng tanim niya, mag-aani siya eh. It takes time, di ba? Ilang buwan ba yun? 6 months? 4 months? Mga ganun mga kapatid. It takes time, sabi nag-aantay siya. Bakit? Kasi yung punla na isang box na tinanim niya, magiging big harvest mga kapatid. Sako-sako yun. Ha? Kasi ang nais ng Lord mga kapatid, He promised a certain return mga kapatid. Ayaw niya ng instant. Baka may hindi ka pa handa sa instant na yung bibigyan ni Lord sa'yo. Ano mga kapatid? Sino ang ayaw nun? Hindi man material, hindi man pera-pera. Kasi nais ng Lord, baka pera, baka hindi ka na matagpuan sa presensya niya. Pag mayaman ka na sobra, baka nandun ka na, nagpapakasaya ka na. Mga kapatid, nais si Lord, baka yung kalakasan mo, pamilya mo,
secured, baga, protektado. Sino may ayaw? Amen? Hallelujah. In Galatians, sabi niya dyan, 6:9, let us not grow weary in doing good. What is in due season, we shall reap if we do not give up, mga kapatid. Talagang mag-antay tayo. Expectant dapat tayo palagi, mga kapatid, sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil may due season ng Panginoon natin, mga kapatid, ng ating Diyos, mga kapatid. Kung sino dito nakaranas ng mag-order online, lahat naman yata, no? Order na online, Timo, ano pa ba? Basta online shopping, mga kapatid. Noon, yes, bago lang, oh. Praise God. Dapat kinunta ko yung kanina, nagpatotoo eh. Praise God. Hallelujah. Ano lang po, padalas na po, mga kapatid. So, nakaranas po ang bawat isa, no? Na mag-online shopping. Ngayon, sa pag-online shopping natin, mayroon tayong tracking number, mga kapatid, ano? Yung tracking number, mayroon tayong sinusundan. Ngayon, pag may tracking number ka, it means hindi mo minamadali yung proseso ng pagdi-delivery, hindi po ba? Aantayin mo siya with a certain days, mga kapatid, hindi mo ba? Parang nun, 3 days lang. Mabilis na yun. Hindi mo agad-agad na pag in-order mo ngayon, kinabukasan, madi-deliver na sa'yo. May express yun, may bayad yun, mga kapatid. But ang nais ng Lord that you must trust the process, mga kapatid. Gaya na pag umorder ka sa Shein, it takes 2 weeks, mga kapatid. Pag sinabi mo, mamadaliin mo, bakit ang tagal ng order ko? Pero nakatracking ka doon, nandun pa pala sa China. Yung order mo, hindi pa na-ship. Ganun na ang Lord, mga kapatid, na mag-antay ka. You must be willing to wait, mga kapatid. Because ang giving natin, hindi yung pipressurein ba natin sarili natin na bakit wala pa yung pagpapala ko? Amen? Gumanti kami labi ko. Pwede ka lang, di ba talastas lang. Na hindi tayo dapat nag-pressure, mga kapatid. Because once you give, mga kapatid, dapat expectant tayo, mga kapatid. And we must have the patience, mga kapatid. Because a healthy church is not pressure to give. A healthy church is expectant to see God move sa buhay natin, mga kapatid. Ayaw nyo bang kumilos sa Lord sa buhay nyo? Na sa ating pagbibigay, hayaan natin ang Lord kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Sarap kaya maranasan nyo. Yung nakarang exhortation natin na sa giving na yung hindi pa nababawasan yung basic, may sumahod na naman. Sarap kaya hindi mo ba? Ayaw nyo ba maranasan yun? Napapatutunan ka ba? Kasi nga naranasan mga kapatid, hindi po ba? Kung nais nyo maranasan, try nyo si Lord. Dito lang may sa giving yan, nais ni Lord, subukan nyo siya eh. Hindi po mga kapatid, wala ibang bagay. Kaya, Starbucks mamaya. Praise God, akin lang po yun. Akin lang po yun. Savings dyan. Amen. Praise God, mga kapatid. So nakaka-bless po kung may ganun, mga kapatid. Dahil ang ating giving is obedience that connect us to God's system, mga kapatid. So ang nais ng Lord, mga kapatid, sumunod lang tayo sa Kanya. Amen, mga kapatid, that our offering must be aligned, connected sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa sistema nating Panginoon. In Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, mga kapatid. That dito, ang ating tithes are not optional, they are obedience, mga kapatid, sa ating pagbibigay. And offerings are not obligations, they are generosity. Sino ba dito mo pagbigay? Nakaraan, nag-broasted kami, nagbigay si kapatid. Pero may hirap sa akin din pala yun. Praise God. Pero ako rin pala yun. Yung kinain namin. So praise God, mga kapatid. Pero nandun yung kagalakan na makasama ko yung mga kapatid. Nagtanong nga isa, bakit di daw siya kasama eh. Pero praise God, mga kapatid. Dahil na-bless tayo ng Panginoon, wala na po yun, expired na eh. May next time na daw, susunod na. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Because sa ating pagbibigay, mga kapatid, hindi dapat tayo na-obliga, na under pressure, mga kapatid. Dapat meron tayong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi po ba? As he said in Proverbs 3:9-10, honor the Lord God your wealth, then your barns will be filled with overflowing, mga kapatid. Because when we give, we align ourselves to God, mga kapatid, economy, not in the system, mga kapatid, na ang ating pagbibigay ay naka-align sa ating Panginoon. Hindi ba, mga kapatid, na pag naka-align sa ating Panginoon, overflowing, mararanasan mo. Ayaw nyo? Ayaw nyo pa rin? Maapaw na yan, no? Hallelujah. Hindi kaya pagkukulangin, mga kapatid. Hallelujah.
na ang ating giving mga kapatid dapat naka-plug lagi sa ating Panginoon mga kapatid. Na ang provisions nating Panginoon, ang nais ng obedience sa ating Panginoon, because obedience release blessing mga kapatid. Not because God is forced, but because we are properly positioned. Pinosisyon na pala tayo nating Panginoon sa kanyang pagpapala mga kapatid. Ang nais ng Lord, sumunod tayo. Sumunod tayo sa system ng ating Panginoon mga kapatid. Bukas puso mga kapatid. Because an obedient church become a sustained church mga kapatid. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen po ba? Pinagkukulang pa rin? Pinagkukulang pa rin ba? May utang pa rin ako, Brad. Ba't gano'n nakakapag-utang pa rin ako? Baka may problema. May problema tayo. Hindi lang ang problema kay Lord eh. Align na nga tayo. Nakaposisyon na. Tayo lang talaga kung paano natin tatanggapin mga kapatid. And our giving builds God's house, not just our own mga kapatid. Sa ating pagbibigay ito sa gitna, anong inisip natin pag nagbigay tayo? Anong inisip natin? Para to kay kapatid, para tumaba naman, payat na. Ganun po ba tayo? Di ba natin iisip na ang pagbibigay natin ay para sa ating Panginoon na to build this house mga kapatid. Dito sa sanctuary ng Lord, dito po sa ating panambahan mga kapatid. Hindi po tayo libre dito, magbabayad din po lahat ng upa mga kapatid. Dito, especially dito sa Saudi, lahat dito ninupahan mga kapatid. So may bayad tayo dito monthly, every 3 months, quarterly po ba, 6 months, every 6 months. So it means po itong buong lugar na to, binabayaran po ito lahat mga kapatid. Nakabukod po yung panambahan. So pag bibigay natin mga kapatid, nandito yun sa house ng Panginoon mga kapatid, o saan nananahan ng Panginoon mga kapatid. So kung gusto nyo, bilhin tong building na to, walang problema. Nasa inyo yun. But ang nais na Lord, that our giving is not just personal mga kapatid, it is a corporate mga kapatid. Nasama-sama tayo sa pagbuo ng tahanan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen mo ba? Sabi nga dyan sa Acts, sa panahon ng mga Acts na there were no needy persons among them. Kasi lahat sila sama-sama mga kapatid, na walang pinagkukulang sa panahon ng Acts mga kapatid. Na lahat sila doon ay nagkakaisa mga kapatid, na tumutugon sa bawat pangailangan ng bawat isa. Ano ito muna ang pangailangan ng church? Amen. Lalo na sa ating upa dito mga kapatid, So, we believe naman na hindi pinagkukulang ng Lord panambahan na ito mga kapatid. Na ang nais ng Lord, we must be participate mga kapatid, na maging isa tayo ba? Isa tayo sa dikain natin, paniniwala natin na ang Panginoon ay narito mga kapatid. Amen. It's 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money mga kapatid. Because this money, through our giving mga kapatid, ministries move forward. Missions are supported and lives are transformed mga kapatid. Amen po ba? Na sa ating pagbibigay mga kapatid, maraming nababago. Gumaganda pa yung panambahan natin. Ayaw nyo ba nun? Gumaganda mo, marami ng mga instrumento. Ang yaman ng church na yun, siguro mayaman yung pastor doon, yung naglili doon. No! Diba? Sabi ni tita, no! Mayaman ang anak ng Lord. Lahat po kasi tayo nagkakaisa, hindi po ba? Hindi po mga kapatid? Parang ayaw nyo Hallelujah. Nagkakaisa po tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Parang halimbawa nagtayo ka ng bahay mga kapatid. Pag isang hollow blocks na makakabuo ng bahay, hindi, di ba? Kailangan mo maraming hollow blocks para gumanda yung bahay mo mga kapatid. Ganon din sa panambahan ng Panginoon mga kapatid. Kasi pag isa lang, walang silbi yun eh. Dapat sama-sama para matibay. Hindi po ba mga kapatid? Pag sama-sama mga kapatid, ang mga anak ng Lord sa kanyang tahanan mga kapatid, matibay ang panambahan natin mga kapatid. That our giving is building a God's house mga kapatid. Itong gawa ng Panginoon to eh. Mga kapatid, hindi po ba? Para sa atin din to mga kapatid. Because a generous church become a safe place for broken lives mga kapatid. That this church mga kapatid, marami ng binago. Na ditong panabana to, marami ng milagro ang Diyos mga kapatid, na pinaranas mga kapatid. Lahat, siguro lahat sa bawat isa sa ating kapatid, lalo na sa buhay ko talagang I thank God talaga mga kapatid. Na sabihin man natin na hindi malas malaki, hindi katulad ng iba na malaki talaga yung mga panabahan nila. Itong panabahan to, siksik liglig talaga ito mga kapatid. Because noon, broken tayo eh. Pero nung dinala tayo ng Panginoon ito, binuo tayo. Pieces by pieces mga kapatid. Sa ating pagkabuo mga kapatid, hindi lang sa ating pananampalataya, lahat ng meron tayo mga kapatid. Na all out tayo kay Lord mga kapatid. Amen po ba? Because our giving
shapes our hearts and our future, mga kapatid. Kamusta ang puso pag nagbibigay? Pera na naman yan eh. Amen, mga kapatid. Jesus said in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also," mga kapatid. So saan kayamanan mo ngayon? Sa kumpanya? Sa sweldo mo, buwan-buwan? Kasi ang nais ng Lord, mga kapatid, hindi lang it's all about money eh. It's all about our heart, mga kapatid. Saan mo talaga ang puso mo? Ha? Kasi kung nasaan yung kayamanan mo, nandun yung puso mo eh. Kapag sumahag ka, diretso sa padalahan. Eh may gawain si Lord. Nauna na si padalahan. Sabi ng Lord, Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. First nga eh, seek ye first. Ba't nauna na si padalahan? Mga kapatid, alalahanin natin na hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon, mga kapatid. Nais ang Lord na unahin natin siya, mga kapatid. Kasi nga, sa giving po tayo, no? Wala po tayo sa ano. Wala po tayo sa salit sa word. Sa giving na kapatid na, our giving, mga kapatid, it must be heart shapes, mga kapatid. Kumusta ang puso natin? And Luke 6:38, "Give, and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you," mga kapatid. Amen po ba? Sa ating pagbibigay, mga kapatid, it breaks greed, it builds gratitude, mga kapatid, and it builds our trust to the Lord, mga kapatid. Na buong tiwala, pasasalamat at pagsahap sa ating Panginoon, mga kapatid, natatanggalin niya yung pagiging makasarili ba natin. Minsan kasi talaga, pag may marami tayong pera, marami talaga eh. Kasarili tayo. Saan ko kaya gagastusin to? Maraming brostedan eh. Kagasin ko sa brosted to, mga kapatid. Kasi nga, ang ating pagbibigay, mga kapatid, parang muscle yan eh. Parang muscle ang katawan, ano? Amen, mga kapatid. Pag hindi mo ginagamit, mahina. Kaya kailangan mo mag-gym. Sometimes, no? Pero yung hawak, kutsara eh. Lumalaki din. Yung muscle, hindi. But ang nice ng Lord, mga kapatid, gamitin natin. Kumbaga, exercise natin yung pagbibigay natin, mga kapatid. Kasi habang ginagamit natin, kumbaga habang in-exercise natin yung pagbibigay natin, lalo tayong lumalakas eh. Saan? Lahat ng pangailangan natin, kapatid, na hindi tayo pagkukulangin ng Lord, mga kapatid. Diba, patotoo ko lang ulit na yung sa nangyari sa kapatid ko na 240 a week, 240,000 a week, mga kapatid. Saan ko uunin yun? Diba? A week lang yun, ha? But Lord provided everything, mga kapatid. Basta na magtiwala lang sa Kanya eh. I-all out ba sa Kanya? Tiwala mo sa Kanya lahat. Provided po lahat ng Lord yung mga kapatid. Doon ka ma-amaze talaga eh. Hindi mo ba? May sahod ka na. Sasahod ka pa. May sahod ka pa, sasahod ka na naman ulit. Ang sarap ng mga kapatid, ano? Because a giving church produces a giving disciples, mga kapatid, not as spectators, mga kapatid. Kaya sa ating pagbibigay, ito yung tinitingnan talaga ng Lord, mga kapatid, na hindi na tayo tingin ng tingin, oh, naghulog na naman si kapatid, susunod na ako. Hindi lang tayo ganun, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Timing tayo ngayon. Praise God, mga kapatid. So church, conclusion na tayo. Maiksi lang ito. Ang nais ng Lord, mga kapatid, sa ating buhay na, this is not throwing, mga kapatid. This is planting. Nagtatanim tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. This is not a loss. This is a trust sa ating Panginoon, mga kapatid. Our giving is not pressured. This is a privilege, mga kapatid, sa ating Panginoon. And God is building something in us today, mga kapatid. Naniwala ba kayo doon? Amen. Na may ginagawa ang Panginoon sa atin, mga kapatid? Declare, mga kapatid. So as we give our tithes and offering, let us cast bread upon the waters, mga kapatid. That trusting that in God's perfect timing, we will find it again, mga kapatid. Tiwala tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Hallelujah. So we thank God, mga kapatid. So today, sa ating pagbibigay, mga kapatid, we must cast upon waters, our bread upon the waters, mga kapatid, that our trust in God as my source, that we declare open heavens for overflowing sa ating mga buhay, mga kapatid. Provisions, generosity heart, that our giving is building God's house, mga kapatid, and it builds our life, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Praise God.
So let's pray. Hallelujah. Yes, Jesus. How great you are, O Lord. How good you are to us, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. We glorify your name, O Jesus Christ. The Lord, we thank you, God. Hallelujah, God, that your word, Panginoon, Lord, sa patuloy na mamuhay sa aming sa bawat isa, Panginoon, Lord, that we thank you, Lord, because you are already our provider, Lord God, that you are our source, Panginoon, Lord God, and you sustain us everything that we have, Panginoon, Lord God. Lord, as we offer tonight, Panginoon, God, sa aming mga giving, Panginoon, Lord, we offer, Panginoon God, not in our fear, Panginoon God, not in our under pressures, Panginoon God, Lord, but with full our hearts, Panginoon God, at sa iyo lamang, Panginoon, Lord God, mag-ahandog, Panginoon God, that sa aming pagbibigay, Panginoon God, ito'y obedience namin sa inyo, Panginoon Lord God, but that out of our faith, Panginoon Lord God, in obedience to you, Lord. Hallelujah. Teach us more, Lord God, to trust you more, Panginoon Lord God, when it comes in our finances, Panginoon Lord God, when it comes in our sources what we have, Panginoon Lord God, that teach us, Lord God, na sa aming pagbibigay, Panginoon Lord God, buong galak, Panginoon God, Lord God, all out joy, Panginoon God, to our giving, Panginoon Lord. Hallelujah. That our giving, Panginoon God, ay puno-puno ng gratitude, Panginoon, pasasalamat, at sa iyo, nagmula ang lahat na naman meron kami, Panginoon Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God, with all our heart, Jesus, that you are everything that we have, Panginoon Lord God. Maging ganun din, Panginoon God, sa mga kumpanya, Panginoon God, na meron kami, Panginoon God, Lord. Gamitin mo lang mga kumpanya ito, Panginoon God, Lord, na maging sources na pagpapala sa inyong mga lingkod, Panginoon God. Ano mga provisions, mga Panginoon God, lies sa bawat isa, Panginoon Lord. Panginoon God, that you have a plan, Panginoon Lord, na hindi mo pagkukulangin ang bawat isa, Panginoon Lord. That you already prepare us everything, Panginoon. Hallelujah, which is, Lord God, guide us, Lord God, that you are our blesser, Panginoon Lord, that you supply everything we need, Panginoon Lord, that in your name, Panginoon God, ikaw ang siyang mag-glorified sa aming buhay, Panginoon God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We glorify your name, God, Jesus. All thanks we serve. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Sa pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bago po natin awitan ang ating Panginoon ay sabi sa kanyang salita sa Isaiah 43, Israel, ito ang sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, na ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Egypto, Ethiopia at Seba bilang pantuko sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Gaya na narinig natin kanina sa opening prayer, manatili lang tayo sa ating Panginoon. Ang sabi niya, mahal kita at pararangalan kita. Yan po ang Diyos na meron tayo. Kaya palakpakan natin sa Lord. Hallelujah! Malaya tayong awitan siya sa oras na ito, mga kapatid, dahil ang Diyos na buhay ay tunay na makapangyarihan at tunay na umiibig sa
sa kanyang mga lingkod at nagtitiwala sa kanya mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Lord. God me now under your wings. Cover me in your mighty hand. Hallelujah! Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are Lord, hallelujah. We will be still and know you that you are our God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi sa kanyang salita, hindi nyo ba nalalaman, hindi nyo ba naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kaya ang ating mga kabataan ay napapagod at nandulupay. Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Nililigtas silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Hallelujah! Oh, hallelujah!
everything what you have in your heart, mga kapatid. Hallelujah. Gamitin niyo ang presensya ng ating Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you.
ganda